A blessed day, dear learners. Welcome to a wonderful day of learning. Get ready to embark on an exciting journey as we delve into the electricity, types, and concepts. Your safety is paramount, so please remember to take all necessary precautions while working with tools and materials. May God bless you and keep you safe always as you pursue your passion for knowledge. Join me on the Enlightening Teacher Lumabon YouTube channel, where we'll share knowledge, skills, and joy together. Let's make this learning experience enjoyable and enriching. Happy watching. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. First, alternating current, AC. The flow of electrons alternates, periodically changing direction. It oscillates between positive and negative charges as part of a continuous cycle. In standard power systems, the flow reverses direction 120 times per second or operates at 60 cycles per second, 60 Hz, in many countries. Widely used for household and industrial power distribution. Una, alternating current, AC. Ang daloy ng mga elektron ay nagpapalit-palit panapanahong nagbabago ng direksyon. Nag-oscillates ito sa pagitan ng mga positibo at negatibong singil bilang bahagi ng tuloy-tuloy na cycle. Sa karaniwang mga sistema ng kuryente, ang daloy ay bumabaliktad ng direksyon ng 120 beses bawat segundo o gumagana sa 60 cycle bawat segundo, 60 Hz, sa maraming bansa. Malawakang ginagamit para sa pamamahagi ng kapangyarihan sa sambahayan at pang-industriya. Second, direct current, DC. The flow of electrons moves in a single, constant direction through a conductor. Current travels from the negative pole, source, through the device, load, and toward the positive pole. Common sources: chemical batteries, portable power for small devices like flashlights or smartphones. Electronic power supplies used in devices requiring stable and precise voltages, such as computers and LEDs. Mechanical generators, specialized DC generators used in applications like transportation or renewable energy systems. Pangalawa, direktang agos, DC. Ang daloy ng mga elektron ay gumagalaw sa isang solong, pare-parehong direksyon sa pamamagitan ng isang konduktor. Ang kasalukuyang mga paglalakbay mula sa negatibong poste, pinagmulan, sa pamamagitan ng aparato, load, at patungo sa positibong poste. Mga karaniwang mapagkukunan. Mga kemikal na baterya, portable na power para sa maliliit na device tulad ng mga flashlight o smartphone. Mga elektronikong supply ng kuryente, ginagamit sa mga device na nangangailangan ng matatag at tumpak na boltahe, gaya ng mga computer at LED. Mga mechanical na generator, mga dalubhasang DC generator na ginagamit sa mga application tulad ng transportasyon o mga renewable energy system. Third, static electricity refers to electricity at rest, characterized by the buildup of an electric charge on the surface of objects. Typically produced by friction between two insulating materials, e.g., rubbing a balloon on hair or a fabric. May result in a discharge when two oppositely charged objects come into contact, often felt as a shock. Pangatlo, static na elektrisidad. Tumutukoy sa kuryente sa pamamahinga na nailalarawan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang electric charge sa ibabaw ng mga bagay. Karaniwang nagagawa ng friction sa pagitan ng dalawang insulating material, pagpahid ng balon sa buhok o tela. Maaaring magresulta sa paglabas kapag nagkadikit ang dalawang bagay na magkasalungat ang karga na kadalasang nararamdaman bilang isang pagkabigla. Fourth, dynamic electricity. Also known as electric current, it represents the continuous flow of electric charge through a conductor. This is the electricity in motion, powering most of our daily devices and systems. Pang-apat, dynamic na kuryente. Kilala rin bilang electric current, ito ay kumakatawan sa tuloy-tuloy na daloy ng electric charge sa pamamagitan ng isang konduktor. Ito ang kuryenteng gumagalaw na nagpapagana sa karamihan ng ating mga pang-araw-araw na device at system. Electricity, electric circuit. An electric circuit is a system that allows the continuous flow of electric current from the source, through various components, and back to the source. It consists of the following essential parts. Elektrisidad, electric circuit. Ang electric circuit ay isang sistema na nagpapahintulot sa tuloy-tuloy na daloy ng electric current mula sa pinagmulan, sa pamamagitan ng iba't ibang bahagi, at pabalik sa pinagmulan. Binubuo ito ng mga sumusunod na mahahalagang bahagi.
First, source, the origin of electrical power that provides the energy for the circuit. Examples include chemical sources, batteries, dry cells, lithium cells. Mechanical sources, generators converting mechanical energy to electrical energy. Solar sources, solar panels providing renewable energy. Una, pinagmulan. Ang pinagmulan ng elektrikal na kapangyarihan na nagbibigay ng enerhiya para sa circuit. Kasama sa mga halimbawa ang mga mapagkukunan ng kemikal, mga baterya, dry cell, lithium cell. Mga mapagkukunang mekanikal, mga generator na nagko-convert ng mekanikal na enerhiya sa elektrikal na enerhiya. Mga mapagkukunan ng solar, mga solar panel na nagbibigay ng nababagong enerhiya. Second, load, the electrical device or appliance connected to the circuit which consumes electrical power. Examples, household appliances, TVs, refrigerators, industrial machines, light bulbs or heaters. Pangalawa, magkarga, ang dekoryenteng aparato o appliance na nakakonekta sa circuit na kumukonsumo ng kuryente. Mga halimbawa, mga gamit sa bahay, mga TV, refrigerator, mga makinang pang-industriya, mga bombilya o pampainit. Third, control, switch, a device that enables or interrupts the flow of current in the circuit. Functions, turns the circuit on, allows current to flow. Turns the circuit off, stops the flow of electricity for safety or control purposes. Ikatlo, kontrolin, lumipat, isang aparato na nagpapagana o nakakagambala sa daloy ng kasalukuyang sa circuit. Mga function, i-on ang circuit, nagbibigay daan sa daloy ng kasalukuyang. I-off ang circuit, pinipigilan ng daloy ng kuryente para sa kaligtasan o control. Fourth, path, the conductive material, usually made of copper or aluminum wires, that provides a route for the current to travel from the source to the load and back. A complete and unbroken path ensures the circuit is functional. Typical paths include two or more conductors, such as sleeve, neutral, and ground wires in AC systems. Pang-apat, daan. Ang conductive material, kadalasang gawa sa tanso o aluminyo ng mga wire, na nagbibigay ng ruta para sa kasalukuyang paglalakbay mula sa pinagmulan patungo sa load at pabalik. Tinitiyak ng isang kumpleto at walang patid na landas na gumagana ang circuit. Kasama sa mga karaniwang landas ang dalawa o higit pang conductor, gaya ng leave, neutral, at ground wire sa mga AC system. This detailed explanation provides a comprehensive understanding of the basic principles of electricity and electric circuits. Ang detalyadong paliwanag na ito ay nagbibigay ng komprehensibong pag-unawa sa mga pangunahing prinsipyo ng kuryente at mga electric circuit. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on Lecture Note 4, Technology and Livelihood Education. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.